Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isa lamang ang senaryo na ito sa mga nagiging kaganapan sa ginagawang panghaharas ng China sa ating mga barko malapit sa Baho de Masinloc. Muli na naman nilang binomba ang dalawang barko ng Pilipinas na patungo sa isang maritime patrol na malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakaranas sila ng dangerous maneuvers at hinarang ng 4 na naglalakihang mga barko ng Chinese Coast Guard at 6 na maritime militia vessels ang mga barko ng Pilipinas sa bahaging iyon ng karagatan. Unang binomba ng tubig ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessels na BRP Dato Bangkaw alas 9:35 ng umaga at tinamaan ang starboard aster nito. At nang nasa 1,000 yards ang layo ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc ay ito naman ang sunod na tinarget ng water cannon sa magkabila nitong bahagi. Hindi biro ang hinaharap ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi na lamang 1 o 2 beses ginamitan ng water cannon ng China ang Pilipinas sa bahaging iyon ng ating karagatan. Mula nang magkaroon ng tensyon sa pagitan natin at ng China dahil pa din sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea, hindi na mabilang kung ilang ulit ng binomba ng tubig ang ating mga tauhan sa WPS. Subalit sa maraming beses na binomba tayo ng tubig ng China gamit ang kanilang mga water cannon, bakit nga ba hindi gumaganti ang ating puwersa at tila ay pinagsasawalang bahala na lamang nila ito? Wala tayong ginagawang ibang aksyon laban sa kanila kaya nagpapatuloy ang tila pambubuli nila sa atin. Sa totoo lang, ang aksyon na ito ng China ay isang malaking paglabag sa international law at marapat lamang na hindi sila hayaan na paulit-ulit nila itong gawin. Kaya naman dahil dito, tila nagkaroon na ng lakas ng loob ang Pilipinas upang kahit paano ay makaganti kung sakaling muli tayong bombahin ng tubig ng China. Akalain mong meron na rin tayong isang sakyang pangdagat na may water cannon na rin. Dito na papasok ang bagong floating asset ng Pilipinas, isang ocean tugboat na maaaring sumaklolo sa ating mga barko sa oras na muli tayong bayuhin ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ang barko na ito ay in-order ng isang ahensya ng ating gobyerno. Tulad ng sa China, meron ding water cannon ng naturang bagong tugboat ng Pilipinas na maaaring ipanglaban sa apoy. Malakas din ang water cannon nito, oil spill prevention at maaari din itong gamitin sa paglalagay ng mga buya upang markahan ang ating teritoryo. Kasama ito sa proposal ng Pilipinas sa isa pa nating ahensya ng gobyerno. Ang barko na ito ay magbibigay ng mas malakas na kakayanan sa ating mga sundalo at tauhan na magbabantay at maghatid ng supply sa West Philippine Sea. Bukod sa patrol vessel ng BFAR, pati na rin ang isang steel hull na fishing vessel ay ginagawa na rin para may maasahan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Hindi man ganoon kalakas sa mga bagong floating asset ng Philippine Coast Guard, tiyak na malaki pa rin ang tulong nito lalo na sa ating mga tauhan na nagbabantay sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng ating karagatan. Pero sigurado na hindi pa din magpapadaig ang China at tiyak na maglalabas na naman sila ng kung anumang sandata na ipangtatapat nila sa ating bagong barko. Subalit una nang sinabi ng maraming mga eksperto na hindi gaganti ang Pilipinas sa ginagawang tila panghaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Ayon sa ilang analyst, hindi masasabing armed attack ang paggamit ng water cannon ng China sa barko ng Pilipinas, kaya hindi ito sapat na dahilan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng bansa sa US. Para sa ilan, hinihintay umano ng Pilipinas na may magbuwis pa ng buhay mula sa ating mga tauhan bago tayo umaksyon. Ayon din sa ating hukbong sandatahang lakas, hindi umano sapat ang water cannon para maglunsad tayo ng pag-atake. Mas magiging malala lamang umano ang sitwasyon kung sakaling tayo ay gumanti ng pisikal. Mas mabisa pa rin umano na sundin kung ano ang nasasad sa international law, pero ang China walang balak na sundin ito. Para sa Pilipinas, mas maigi umano na idaan sa mas maayos na paraan ang ating gagawing pag-atake sa China nang hindi nangangailangan ng dahas at pagkasawi.
Samantala, ang may tuturing na pinaka-advanced at pinaka-armadong barkong pangdigma ng Philippine Navy ay ang BRP Conrado, isang Pohang-class corvette. Opisyal itong kinilalang pag-aari ng Pilipinas noong taong 2019 nang dumaong ito sa Manila South Harbor. Ang BRP Conrado ay isang donasyon mula sa bansang South Korea. BRP Conrado ang naging pangalan nito na isinunod na din kay Conrado Yap na isang namatay na magiting na Pilipinong sundalo noong panahon ng Korean War. Ang BRP Conrado ay may dalawang 76mm Auto Melara, dalawang 40mm Auto Breda automatic guns at dalawang triple torpedo launchers na maaaring gamitin bilang pang anti-surface, anti-air at anti-submarine warfare. Dinala ito sa Pilipinas ng mas maaga upang magamit na rin ng Philippine Navy. Para sa nooy paparating pa lamang na pinakaunang frigate ng Pilipinas ang BRP Jose Rizal. Ang BRP Conrado Yap ay may sukat na 88.3 meters ang haba, may beam na 10 meters at draft na 2.9 meters. Kung ito ay fully loaded at armado, maaari itong magkarga ng hanggang 1,216 tons at magsakay ng hanggang 118 mga crew. Gumagamit ito ng dalawang gas turbines para sa bilis nito, kaya naman naabot nito ang bilis na 32 knots na may layong 4,000 miles at maaari itong mag-operate ng dire-diretso ng hanggang 20 araw. Ayon kay Philippine Fleet Commander Rear Admiral Giovanni Carlo Bacordo, isa ito sa pinakamalakas at mahalagang barko ng Philippine Navy sa kasalukuyan. Ang corvette na ito, tulad ng aking nabanggit, ay mula sa bansang South Korea at nagserbisyo ito doon bilang ROKS Chunggu mula taong 1987 hanggang 2016. Opisyal na idinonate at ibinigay ito sa Philippine Navy noong minsang magkaroon ng commissioning ceremony sa Jinhae Naval Base sa Changwon City sa bansang South Korea. Bukod sa BRP Conrado Yap, dumating na din sa Pilipinas ang pinakaunang frigate ng Philippine Navy, ang BRP Jose Rizal. Ipinangalan nito sa walang iba kundi sa ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Ang South Korean-made frigate na ito ay ang first purpose-built missile-equipped vessel sa Philippine Fleet. Kaya nito ang anti-air, anti-surface, anti-submarine at electronic warfare capabilities. Kasunod na dumating nito ay ang BRP Antonio Luna na mula sa Hyundai Heavy Industries sa South Korea pa din. Tulad ng BRP Jose Rizal, may kapasidad ito na maglunsad ng anti-surface warfare, anti-submarine warfare, at limited anti-air warfare. Noong taong 2021, upang mas mapaganda pa ang mga frigates na ito, ang Pilipinas ay nagkaroon ng pinakaunang surface-to-air missile ang bansa mula sa isang French-based missile company. Parte ito ng frigate acquisition project sa ilalim ng Military Modernization Program. Ito ay ang Mistral 3 surface-to-air missiles na gagamitin sa BRP Jose Rizal FF-150 at BRP Antonio Luna FF-151 na sila ngayong mga pinakamodernong naval ship ng Philippine Navy. Ang deal na ito ay nagkakahalaga ng nasa 600 million pesos at magiging malaki ang tulong ng mga ito upang mas mapahusay pa ang maritime operations ng dalawang modernong mga barko. Ang surface-to-air missiles ay maaaring gamitin sa mga short at long-range fire and forgets weapon. Meron din ang mga ito na high precision para sa long at standoff range. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon nito ng ating bansa ay magiging game changer lalo at patuloy pa rin ang China sa kanilang ginagawang pangaharas sa ating sariling teritoryo sa West Philippine Sea. Ang BRP Del Pilar naman ng Pilipinas ay isang offshore patrol vessel ng ating Navy. Galing ito sa US Coast Guard mula sa kanilang Hamilton class. Ibinigay ito sa Pilipinas at pinangalan ng BRP Gregorio Del Pilar noong taong 2011. Ang barko na ito ay ginagamit din ng mga tauhan ng Philippine Navy sa pagsasanay para sa mga darating pang mga mas modernong barko ng Pilipinas sa hinaharap. Meron itong Auto Melara Compact Mark 76mm caliber gun, dalawang 25mm Typhoon autocannon system at 6 na caliber heavy machine gun. May haba itong 378 feet at bigat ng hanggang 3,250 tons. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 29 knots o layong 14,000 nautical miles. Ang BRP Ramon Alcaraz ng Pilipinas ay isa ding offshore patrol vessel na nagmula din sa bansang Estados Unidos. Ipinangalan nito kay Commodore Ramon Alcaraz na isang Pinoy naval officer noong ikalawang digmaang pangdaigdig.
Mula sa mga dati nitong armas na naka-install sa barko, ilan sa mga ito ang inalis ng Pilipinas at pinalitan noong taong 2015 ng MK38 Mod 2 25mm Bushmaster autocannons upang mas mapakinabangan pa nila ito. Meron din itong hangar at flight deck para sa ilang mga sasakyang panghimpapawid. Ilan lamang ang mga barkong ito sa mga barko ng Philippine Navy na maaari nating ipangtapat sa mga barko ng China, pero kung tutusin, wala sa kalingkingan ng mga ito sa mga barkong meron ng China. At kung gagayahin natin ang bansang China, siguradong mamumulubi ang Pilipinas at mababaon sa utang. Subalit iba pa din dumiskarte ang mga Pinoy. Sabihin naman ng iba na basura ito ng ibang mga bansa at halos luma na. Kilala ang mga tauhan ng Pilipinas sa pagiging maalaga pagdating sa kanilang mga kagamitan. Hindi natin pinababayaan ang kahit anong bagay o gamit na ibinibigay sa atin, lalo na kung libre lamang ang mga ito. Pero ayon sa ilang mga eksperto, dapat umanong magkaroon ng sariling paggawaan ng barkong Pilipinas bilang ang ating bansa ay napapalibutan ng karagatan. Dapat ani ay mayroong mga barkong ginagamit ang militar na gawang Pinoy, partikular na yung galing Cebu o sa Subic. Hindi umano habang buhay dapat tayong umasa sa mga barkong mula sa ibang mga bansa. Sa totoo lang ay may kakayahan naman ang ating bansa na makagawa ng isang barko, subalit maaring walang sapat na pondo ang ating gobyerno upang tustusan ang gastusin nito.